So what's up mga kabitsino, good morning sa lahat dyan. At katagal tayong hindi nakapag-upload ng mga videos natin kasi sobrang busy natin sa ating negosyo, ang Kanto Fried Chicken. At meron pa tayong mga online business tulad ng parented mix, breeding mix, at chicken skin, at gravy mix. Sobrang busy, hindi ko kaya na mag-upload pa ng mga video at pagsabay yung ating pagninegosyo kasi nga hindi din po basta-basta mag-upload ng video kasi magdalaga po ng panahon para mag-edit at kung ano-ano pa. So ngayon mga bitchin, at medyo meron tayong free time at meron yung order sa atin ng 60 pieces na fried chicken sa Bilao. So ngayon gusto kong i-vlog ito para makita din ng iba kung paano natin pinoproseso yung ating mga manok at para din magkaroon kayo ng mga idea. So mga bitchin, tara! So ito mga kabitsin, meron tayong manok, no? Yan. Ito po ay nagre-range ng 1 kilo to 1.1. So atin itong i-chop mga kabitsin para sa ating order. So pag may mga nag-order sa atin, yung ating presyo ay ganoon pa rin, hindi talaga nagbabago yan. 25 pesos pa rin mga kabitsin. Yan. So dito chop natin yung ating manok, dapat makuha natin siya ng 14 pieces. Kasama na yung liig dyan mga kabitsin. Bali 13 pieces lang yung 25 pesos. Bali yung liig 15 pesos kasi yun at hindi kasama yun sa order. So gusto kong ipakita sa inyo kung paano mag-chop, no? Para kahit pa paano ay meron tayong tutubuin ngayon. Mahal na kasi ngayon yung manok mga kabitsin dito sa amin. 165 na yung per kilo. Wholesale price na yan mga kabitsin. So yan ito. Meron nag-order sa atin. At mabuti na lang ay wala tayo nito yung busy ngayon. Kaya may iba-vlog natin. At ipakita ko rin sa inyo mga kabitsin kung yan, ito yung ating liig ng manok. 15 pesos lang po ito. So ngayon mga kabitsin, i-share natin kung paano mag-process ng ating mga panimpla, breeding mix, marinated mix, at gravy mix. So sana ay masundan nyo, no? So ayan, ito tayo mag-chop ng manok. Dapat alam natin kung ilang piraso yung ating dapat i-chop. Yung iba kahit 1.2, 1.3 yung cut nila ay malalaki pa rin. Akala nila yung 0.2 yung 200 grams ay hindi na makakalugi sa negosyo. Pag yun mga kabitsin, hindi nyo na nagawa ng paraan na dapat yung cuttings natin ay may per gram talaga or may bilang bawat timbang ng manok, ay naku, mahirap to nga, lalo sa panahon ngayon mga kabitsin kasi sobrang mahal na po ng manok. Yan, ito po 1.1 kilo or 1 kilo mahigit. Ating bilangin mga kabitsin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So pang 14 po yung liig. So yung kilo sa amin ngayon 165. Pero ito nakuha natin to ng 160. So kayo na mag-compute. At ito ay atin betong i-marinate. So ayan, i-chop ko muna itong mga bitsin kasi meron tayong order na 60 pieces kaya bumili ako ng 5 kilong manok. Ayan. So mga kabitsin, ito ay atin ang nahiwa, no? Yung ating 5 kilong manok. So ito yung ating panimpla. Ito yung ating marinated mix. Ito po ay new and improved na. At atin itong titimplahan gamit nito mga kabitsin. Ang ating ito po yung ating panukat, no? 1/4 cup. So yung ating 1/4 cup ay good for 3 kilos na. So ito ay 5 kilo. Atin itong lalagyan ng
isang 1/4 at yan. So yan, 1/4 cup at kalahati mga kabitsin. Yan. At pagkatapos naman yung ating asin mga kabitsin, yan. Yan, ano lang, 1/4 at kalahati. Yan. At syempre atin na itong imimix. Handahan lang mga kabitsin. Dapat nagugas yun ang kamay, no? Para iwas kontamina. So yan lang mga kabitsin. Galit kasi yung ating palanggana ngayon. Nasa tindahan pa kasi yung ibang ano natin. So yan. Handahan lang mga kabitsin hanggang mamix, magpantay na yung ating panimpla. Yan. Sa mga gusto pala mag-order ng ating panimpla o yung ating marinated mix, huwag yung mahiyang mag-PM sa akin. So available po tayo sa buong Pilipinas, delivery via GNT. At wala pa po tayong Shopee kasi hindi ko pa nasikaso yung ating mga permits. Sobrang busy natin, siguro sa mga ano na, next week na siguro pag hindi na busy. So ganito lang mga kabitsin na ano, huwag nyo masyadong harasin yung karne ng manok para hindi po maghiwalay yung mga breast part katulad dito. Yan. Tandaan lang pag mix. At mas maigi mga kabitsin na atin itong i-marinate ng mga at least 3 hours para talaga manuot yung lasa ng ating panimpla. At ito mga kabitsin, natin lang itong ilagay sa freezer para hindi siya masira, or lagyan po siya ng ice, maraming ice. For example ito, hindi ko na siya lalagyan ng ice kasi nga order ito. I-marinate ko lang ito ng mga at least 2 hours, goods na ito. Yan. So ito mga kabitsin, habang ating minamarinate yung ating manok, ay gagawa muna tayo ng gravy mix. So ito mga kabitsin yung ating produkto, gravy mix. Available din po ito, 500 grams, 1 kilo. So ito po ay magagawa nito nasa 4 to 5 kilos na. 4 to 5 liters. So yung ating gagawin ngayon ay kalahating litro lang muna ng gravy para sa ating order. So ayan, maglalagay lang po ako ng dalawang 1/4 cup. Ayan, isa, dalawa. Ayan. At after nyan, atin lang itong buhusan ng tubig para ma-dissolve po yung ating mix, gravy mix. Ayan, konti lang. Ayan. Pagkatapos nyan, natin itong halu-haluin para ma-dissolve ng kabitsin. Mas maganda kung ito yung gamitin nyo para mas mabilis siya ma-dissolve. Ayan. So ayan, halo natin mga kabitsin, oh. So mga kabitsin, yung atin lang ipainit yung ating tubig, no? Yung kalahating pitsi lang. Ayan. At pag malapit na yung kumulo mga kabitsin, natin lang ilagay yung ating na-dissolve na gravy mix. Ayan. So yun mga kabitsin, malapit na ang kumulo at atin na itong lagay. Ayan. Noon lang kasimple magawa ng gravy, diretso na. Ayan. At antayin lang natin ito na mag sticky. Yan. So yan mga kabitsin, kung napapansin nyo, meron na siyang namumuo. So ibig sabihin yan, malapit na itong maging sticky. So atin lang itong lalagyan ng pagpakulay. Yan. Ito yung ating gamit, toyo. Maglagyan po ng konting toyo. Depende pa sa inyo kung gaano ka brown yung gusto nyo. At para lang po ito sa kulay, no? Yan. Kumulo na mga kabitsin, ang bilis lang, di ba? Napakasimple lang ng ating procedure. Sa mga nag-avail ng ating gravy mix, ganito lang po yung gagawin nyo, no? Ayan. Kulay brown na siya mga kabitsin, no? Dahil yun sa tuyo mga kabitsin. Grabe ang bango. Ang bango ng ating gravy. Mga ganyang sticky mga kabitsin, goods na yan mga kabitsin, no?
So kung gusto niya pang lagyan ng toyo, okay lang. Basta wag lang sobrang dami na para mag dark brown lang yung ating gravy, no. Yan, no. Yung lasa nito mga kabitsin ay masarap talaga, panalong panalo. Ito yung binabalik-balikan din ng ating mga customer, lalo na yung mga bata mga kabitsin. Masarap daw ito, isabaw sa kanin at bagay sa ating gravy ng chicken. So yan mga kabitsin, okay na, no? Atin na yung hanguin. So mga kabitsin, ito yung ating breading mix. Yan. Ito po yung ating binibenta. Yan. Yung ating 1 kilo nito ay 179. May timpla na po ito. Hindi nyo na kailangan pang dagdagan ng kung ano-ano pa. Wala na po i-dagdag dito, no? So ito yung ating gamit sa ating fried chicken. So ngayon, doon po mga kabitsin kung paano gamitin ito, no? Yan. Ito yung ating manok, oh. Atin lang yung ikot mga kabitsin. Ang ating gagawin ngayon ay dry with dry method. Kasi nga order ito, mas maganda yung dry with dry para po mas maging crispy yung ating fried chicken. Tsaka hindi siya mabilis lumambot yung kanyang coatings. Yan. Kasi ito, pagka nagkulob sa lalagyan ay may tendency mga kabitsin na maano siya, lumambot. So yan. So yung ating gamit sa pagdampot ng manok ay atin itong hiwalay mga kabitsin. Dapat 2 gloves yung ating gagamitin para po hindi magdikit-dikit yung harina sa ating gloves. Isa po kasi yun sa mga dahilan kung bakit nasira yung coatings, no? Yan. So yung hawak ko sa harina muna. Yan. Tapos konting lamas-lamas na muna mga kabitsin para makot lang yung ating mga manok, no? Yan. Huwag muna gano'ng lamasin. Huwag lang muna mga kabitsin, no? Kasi natin pa ito ilulog sa tubig na malamig. Yan po ay malamig na tubig, ha. Wala pong ibang nilalagay dyan, tubig lang na malamig. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So 24 pieces yung ating sarang mga kabitsin, no? Tapos yan, natin na ito, maraming tubig. Pero lang, simple mga kabitsin, ito gumawa ng gawin yung dry with dry method. Yan. Tapos balik sa harina. Yan. Tapos mixing ulit. Mikos-mikos ulit mga kabitsin. Yan. Dito na kayo mag-focus sa pagdalamas-lamas ng manok para makuha niyo yung magandang texture. Yan mga kabitsin. Tingin lang, press lang sa manok mga kabitsin, no? Yan. Tapos ang kabitsin pagpag. Yan mga kabitsin natin ninyo, ha. Yan, pagpag. Para tanggal yung mga excess na harina. Yun yung texture mga kabitsin. Napakaganda yan mga kabitsin pag nasalang sa mantika na mainit. So yung ano pala, sa mga tatanong kung anong init ng ating mantika. So ito na po mga kabitsin, no. Atin pong i-test, no. Dapat ay nasa 150 o 160 Celsius siya mga kabitsin bago isalang yung ating manok para maging crunchy yung kanyang balat. Yan. So hindi pa siya, hindi pa gaano mainit. Kulang pa mga kabitsin. So 140 pa siya. Yan. Kulang pa ng kaunti mga kabitsin, no? So, sa mga walang temperature gun, ito yung gawin niyo mga kabitsin pagka gusto nyo malaman na okay na yung inyong mantika, no? Tingnan nyo, hindi pa, yan, lumutang na yung kaunting harina. Pero hindi pa yan gaano mga kabitsin, kaunti pa talaga bago nyo isalang yung inyong manok. So ating i-test ulit mga kabitsin. Sa tingin ko ay okay na ito mga kabitsin, no? Kahit ano na siya ng 150 ay okay na. Yan. Yan, goods na mga kabitsin. Atin lang ilagay yung ating manok. Oh, yan, oh. Yun. Ganyang bulbak mga kabitsin ay okay na yun. Yan.
So after 3 minutes mga kabitsin, bago nyo siya haluin, no, para hindi po masira yung coatings ng ating manok. At tignan nyo po yung resulta mamaya-maya konti, no, kung gaano kaganda ng ating fried chicken gawa ng ating breeding mix. Yan. So tignan nyo mga kabitsin yung ating fried chicken, no. Ito yung resulta ng dry wet dry method. Yan. Medyo makapal talaga yung kanyang breeding kumpara sa wet dry method. Yan. Pero mas crispy itong mga kabitsin, no? At matagal mawala yung kanyang crispy kumpara sa wet dry. So abot ito ng mga 8 hours mga kabitsin, crispy pa rin ito mga kabitsin. Ito yung ating gamit na breeding mix. Ayan, ito yung ating binibintang tag 25 pesos. Wala pa ba yan mga kabitsin? Ayan. So atin na hanguin mga kabitsin, no? Ito na ito mga kabitsin. So dito naman mga kabitsin, ito yung paglalagay namin sa bilao. So naluto na lahat yung ating fried chicken at amin na itong ina-arrange sa bilao. So si Mrs. yung naglalagay dyan sa bilao, nag-arrange sa ating fried chicken at siya na ang bahala magpaganda ng ating binibenta, yung fried chicken sa bilao. So ito po pala ay order ng my birthday. So ayan, dapat talaga presentable siya tignan, hindi yung basta-basta lang nalagay. Yan. So sa mga gustong magbenta ng fried chicken sa bilao, pwede nyo po itong gayahin, no? Kahit wala po kayong pwesto ay maaari kayong magluto sa bahay nyo lang at i-post nyo online. Lalo na sa mga okasyon, mga birthday at kung ano-ano pa ay talagang pwede itong mabenta at okay din naman po ang kita dito. At least wala kayong libor na babayaran, kayo lang po yung gagawa nito. Ito pwede nyo gawing sideline mga kabitsin. So yun lang mga kabitsin, no? Sana ay nabigyan nyo kayo ng mga idea kung paano magnegosyo ng Kanto style fried chicken. At kahit sa bahay naman kayo ay pwede kayong kumita din. So yun lang mga kabitsin, maraming salamat. Bye bye!